Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Ram. At ito ang kwento ko sa dating baryo namin. Hindi ko akalaing yung araw na pinagtawanan namin ang isang pulubi, yun din pala ang simula ng katapusan ng baryo namin. Tahimik ang lugar namin noon. Simpleng pamumuhay. May mga magsasaka, mga tindera, at mga tricycle driver. Walang kakaiba. Hanggang sa isang hapon, may dumating. Isang pulubi. Payat, halos butot balat. Magulo ang buhok at may dalang sako. Naglalakad siya sa gitna ng baryo, humihingi ng pagkain. Pahingi kahit tirang pagkain lang. Una, may ilang nagbigay, pero nung tumagal, parang nairita na yung iba, lalo na yung mga tambay sa kanto. Umalis ka nga dito, wala kaming mapapakain sa'yo. May tumulak tapos may tumawa. Hanggang sa may pumulot ng bato, binato yung pulubi. Nakita ko lahat, nakatayo lang ako noon sa gilid. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o makikisali. Yung pulubi, hindi lumalaban. Umatras siya, dahan-dahan habang tinatamaan ng bato. Hanggang sa huminto siya. Doon ako tumingin, hindi sa nang babato, kundi sa aming lahat. Doon ako kinabahan. Kasi kahit malayo ako, parang ako yung tinitignan niya. Bigla siyang umiti. Tapos nagsalita siya pabulong. Mahina lang pero rinig ko. Hindi ko maintindihan lahat ng sinabi niya. Pero parang putol-putol. Parang may halong ibang salita. Magigising ang mga gumagapang sa ilalim. Isa-isa kukunin. Ayun yung narinig ko. Nanlamig ako nung marinig ko yun. Gusto kong itanong kung ano yun, pero hindi ako makapagsalita. Pagkatapos nun, tumalikod siya at umalis. Parang wala nangyari. Ilang linggo ang lumipas, nakalimutan na ng lahat. Ako lang siguro yung hindi. Kasi paulit-ulit sa isip ko yung bulong na yun. Hanggang sa isang umaga, may natagpo ang patay. Si Mang Bert, nasa loob ng bahay, nakahiga sa sahig. Akala namin, inatake sa puso. Pero nang tignan, may kagat sa binti. 2 maliit na butas. Natuklaw to, sabi ng isa. Pero nagtaka kami. Walang ahas sa baryo namin. Hindi ganon karami. At hindi basta-basta pumapasok sa bahay. Pero hindi pa kami gaanong nag-alala. Hanggang sa may sumunod. 2 araw ang pagitan. Isang babae naman. Ganon pa din. Kagat sa paa. Patay. Tapos isa pa ulit. Hindi na coincidence. Doon na nagsimula ang takot. Kasi unti-unti, may mga nakakakita na. Una sa bukid, may gumagapang na ahas. Sunod sa kanal. Tapos sa ilalim ng mga bahay. Hanggang sa kahit saan na. Isang araw habang naglalakad ako pa uwi, napahinto ako. May nakita akong gumagalaw sa gilid ng kalsada. Pagtingin ko, kobra. Nakatayo ang ulo nito, nakaangat, nakatitig sa akin. Hindi ko magalaw yung paa ko. Parang naalala ko yung bulong. Magigising. Unti-unti akong umatras. Hindi ako hinabol. Pero ramdam ko, hindi ako pinapalagpas. Pinapanood lang ako. Lumala pa. Dumami ang ahas. Sa bubong, sa ilalim ng kama, sa CR. May isang bata na natuklaw habang natutulog. Isang matanda habang naliligo. Isang lalaki habang kumakain. Walang pinipili. At halos lahat namamatay. Hindi na namin mabilang kung ilan. Ang baryo namin parang nilamon ng takot. Hanggang sa may dumating na albularyo. Matanda na rin. Inikot niya ang baryo. May dalang kung ano-anong dahon at langis. Pagkatapos, pinatawag niya kami.
May ginawa kayong mali, sabi niya. Tahimik kaming lahat, walang umiimik. May tinaboy kayo, hindi nyo pinakinggan, hindi nyo tinulungan. Doon ko naalala yung pulubi. Sinumpa niya ang lugar na ito. Dagdag pa ng albularyo. May umiyak. May nagtanong kung paano maaayos. Umiling lang siya. Hindi na ito maibabalik sa dati. Wala na bang paraan? Tanong ng kapitan. Matagal siya natahimik. Tapos tinignan ang buong lugar. Meron. Umalis kayo. Parang binagsakan kami ng langit. Doon ko naintindihan yung bulong. Isa-isa, kukunin. Nagsimula ang pag-alis. Pamilya-pamilya nag-impake. Iniwan ang bahay, lupa, lahat iniwan. Walang gustong manatili, pero may ilan matitigas ang ulo. Hindi kami aalis. Dito kami lumaki, sabi nila. Ilang araw ang lumipas. May namatay ulit. Isa sa mga naiwan, kagat sa liig. Pagkatapos nun, hindi na sila nagdalawang isip. Sumunod na rin yung mga naiwan. Umalis na rin. Pati ako, umalis din. Wala akong ibang dala, kundi ilang damit at yung alaala ng nangyari. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa isip ko yung bulong na yon. At minsan, pag napapadaan ako sa dati naming baryo, tinitignan ko mula sa malayo. Tahimik na, walang tao, at inabandon na. May kwento sa lugar namin tungkol sa isang pusa. Hindi ito ordinaryo. Hindi rin siya alaga ng kahit sino. Sabi ng matatanda, pusa raw itong nagpapakita. Pero hindi sa lahat. At kapag napili ka nito, pwede kang humiling kahit ano. At ang hiling mo, nagkakatotoo. Ako si Elsa. Akala ko, kwento lang yun. Hanggang sa may nangyaring hindi maipaliwanag. Nagsimula ang lahat nang may isang matandang babae sa baryo namin na biglang umasenso. Dati, halos wala siyang makain. Pero isang araw, nagkaroon siya ng maliit na tindahan. Hanggang sa lumaki ito. May mga bulong-bulungan. May nakita raw siyang pusa. Umiling daw siya. Hindi ko pinansin. Maraming kwento sa baryo. Lalo na yung ganito. Pero hindi lang siya ang may kwento. May isang mangingisda na laging umuuwi na walang huli. Pero pagkatapos ng isang gabi, biglang dumami ang isda niya. Sobra pa sa kaya niyang ibenta. May pusa ako nakita sa dalampasigan, sabi niya minsan habang nagiinuman ang mga lalaki sa kanto. Tumingin lang siya sa akin. Parang naiintindihan ako. Anong iniling mo? Tanong ng isa. Sapat lang. Doon ako nagsimulang magduda. Kung totoo man yun, bakit hindi lahat nakakakita? Hanggang sa dumating siya. Si Mang Emilio. Mayaman, kilala sa bayan, may-ari ng lupa, negosyo, halos lahat. Pero kahit gaano siya kayaman, hindi pa rin siya kontento. May pusa daw dito na nagbibigay ng hiling, sabi niya isang araw habang kausap ang kapitan. Narinig ko yun. Nasa tindahan ako noon. Nais ko itong makita. May kakaibang tono yung boses niya. Hindi tulad ng iba na curious lang, parang may balak. Hindi nagtagal, kumalat ang balita. Nagbabayad si Mang Emilio ng malaki para mahanap ang pusa. Sino mang makapagdala nito sa kanya, bibigyan ng pera. Maraming sumubok. Mga bata, matanda, mangingisda, kahit mga dayo. Hinahanap nila sa gubat, sa dalampasigan, sa mga lumang bahay. Pero wala. Kahit anino ng pusa, wala. Isang gabi, napadaan ako sa tabing dagat.
tahimik at walang tao. Doon ko nakita yung pusa. Itim, nagliliwanag ang balahibo nito at yung mata, maliwanag, parang may sariling liwanag. Nakatayo lang siya sa buhangin at nakatingin sa akin. Nanlamig ako. Naalala ko lahat ng kwento. Gusto kong humiling pero hindi ko alam kung ano. Pwede ba? Bulong ko. Hindi ako sigurado kung naririnig niya, pero parang naiintindihan niya. Lumapit siya ng konti, tapos suminto at tumingin ulit, parang hinihintay. Pero hindi ako nakapagsalita. Hindi dahil sa takot, kundi wala akong maisip na hiling na sapat. Maya-maya, tumalikod siya at nawala sa dilim. Kinabukasan, sinabi ko sa ilan yung nakita ko. Hindi sila naniwala, pero may isang nakarinig, si Don Emilio. Kinagabihan, pinatawag niya ako. Sigurado ka? Opo. Dalin mo ako dun. Bumalik kami sa tabing dagat. Kasama niya ang ilang tauhan niya. Tahimik ang gabi, walang hangin. Nagantay kami. Oras ang lumipas. Wala. Nasaan? Tanong niya, halatang naiinip. Dito ko po nakita kagabi. Pero kahit anong tingin namin, wala talaga. Hanggang sa magalit siya. Niloloko mo ba ako? Hindi ako nakasagot. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, may gumalaw sa gilid ng paningin ko. Yung pusa, nasa likod niya. Tahimik na nakaupo at nakatingin sa kanya. Don? Tatawag sana ako. Pero may kakaiba. Hindi siya lumingon. Parang hindi niya nakikita. Lumapit yung pusa ng konti, dahan-dahan, at tumingin diretso sa kanya. Yung mata niya nag-iba, mas maliwanag. Parang sinusukat siya. Biglang nanginig si Don Emilio. Napahawak sa ulo niya. Ano to? Hindi niya nakikita ang pusa, pero ramdam niya. Lumuhod siya sa buhangin. Parang may mabigat na bagay sa dibdib niya. Gusto ko lang yumaman pa. Mas marami pa. Mas malaki. Biglang tumigil ang pusa at doon ko naintindihan. Hindi siya nagpapakita. Pinipili niya kung sino ang makakakita. At si Don Emilio, hindi niya pinili. Unti-unting umatras yung pusa hanggang sa tuluyan itong nawala. Kasabay nun, parang may nawala din kay Don Emilio. Kinabukasan, kumalat ang balita. Nalugi ang negosyo ni Don Emilio. Sunod-sunod, parang biglang nawala ang lahat. Hindi lang pera, pati mga kaibigan, mga kakampi. Iniwan siya ng lahat. Sabi ng iba, malas lang daw. Pero ako, alam ko ang nakita ko. Hindi siya tinulungan ng pusa. Hindi rin siya binigyan ng hiling. Pero parang may kinuha sa kanya. Hanggang ngayon, may mga nakakakita pa rin daw sa pusang yon. Pero hindi lahat. At hindi rin ito lumalapit sa mga naghahanap. Sabi ng matatanda, ang swerte hindi hinahabol. At ang pusang yon, marunong kumilala ng tao. Magandang araw Sir Dave at sa lahat ng nakikinig ng PNT Stories. Ako nga pala si Kevin. Gusto ko lang magbahagi ng karanasan ko at sana mapili. Hindi ko makakalimutan yung matandang hukluban na nakatira sa dulo ng baryo namin. Luma na yung bahay niya. Yero ang bubong, kahoy ang dingding at halos tabingi na sa tagal. Pero hindi yung itsura ng bahay ang kinakatakutan ng mga tao, kundi yung nakatira doon. Ang tawag namin sa kanya, Aling Sela. Walang may alam kung saan siya galing. Basta na lang siyang tumira doon isang araw. May kasama laging pusang itim, malaki, makintabang buhok, at kakaiba yung mga mata. Sabi ng matatanda, iwasan daw ang bahay niya, lalo na kapag dapit hapon. Ayaw daw niya ng ingay
At higit sa lahat, wag na wag mong gagambalain yung pusa. Hindi ako naniniwala noon hanggang sa nangyari yon. Isang hapon, naglalaro sa tapat ng bahay ni Aling Sela yung batang si June. Masayahin yon, pero medyo malikot. Nagtatawanan sila ng mga kalaro niya, nagsisigawan habang nagtatakbuhan. Biglang bumukas yung pinto ng bahay. Doon lumabas si Aling Sela. Tumahimik bigla ang paligid. Nakatayo siya sa harap ng pintuan. Nakayuko, pero ramdam mong nakatingin siya. Mabagal siya naglalakad papunta sa gate. Wala siyang sinigaw, pero nung nagsalita siya, ramdam mo agad yung takot. "Umalis kayo dito." Tumigil lahat ng bata, pero si June hindi agad nakaalis. Siguro sa takot o sa gulat. Lumapit pa ng konti si Aling Sela. Tumingin siya direkta kay June. Hindi ko mapaliwanag pero parang hindi normal yung tingin niya. Parang may galit. Umiyak si June, tumakbo pa uwi, at doon na nagsimula ang lahat. Kinagabihan, tahimik na sana ang baryo. Pero bandang 10:00, may narinig akong sigawan. Lumabas ako ng bahay. Nandun si Mang Lito, tatay ni June. Lasing na lasing, nakatayo siya sa tapat ng bahay ni Aling Sela at sumisigaw. "Lumabas ka dyan! Tinatakot mo yung anak ko!" Paulit-ulit, mas lalong lumalakas ang boses. Naglabasan ng mga kapitbahay, pero walang gustong lumapit. Alam namin kung sino ang kinakalaban niya. Hindi pa rin lumalabas si Aling Sela hanggang sa pumulot ng bato si Mang Lito at doon na siya nagwala. 1 hanggang 3, sunod-sunod niyang binato ang bahay. Narinig namin na nabasag ang salamin. Rinig na rinig ko yun sa tahimik na gabi. Ang daming nabasag. Pagkatapos ng huling bato ni Mang Lito, may gumalaw sa loob. Hindi si Aling Sela ang lumabas, yung pusa. Dahan-dahan itong lumabas sa sirang bintana, tumalon pababa, tahimik na lumakad papunta sa gate, tapos huminto at tumingin kay Mang Lito. Hindi ko mapaliwanag yung pakiramdam, pero parang hindi simpleng hayop yung nakatingin, parang kakaiba yung tingin niya. Bigla na tahimik si Mang Lito, pero dahil lasing, napamura pa rin siya. Maya-maya, dumating na yung ibang lalaki sa baryo, inawat siya at pinauwi. Pero habang papalayo siya, napansin ko yung pusa. Hindi ito gumagalaw, nakatingin lang. Sumusunod ang tingin nito kay Mang Lito. Akala namin tapos na, pero hindi pa pala. Bandang hating gabi, nagising ako. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may mali. Sumilip ako sa bintana at doon ko nakita si Mang Lito. Kakarating lang sa bahay nila. At doon ko nakita si Mang Lito. Pasuray-suray, halatang lasing pa rin. Tapos, may biglang gumalaw sa harap niya. Yung pusa, nakatayo sa harap ng pintuan niya. Hindi ko alam paano ito nakarating doon. Tapos biglang meow. Isang beses. Mahina pero rinig ko hanggang sa kinatatayuan ko. Nainis si Mang Lito. "Umalis ka nga!" At sinipa niya yung pusa. Doon ako kinabahan kasi hindi tumakbo yung pusa. Hindi rin ito umangal. Tumayo lang ulit at tumingin sa kanya mas matagal. Hanggang sa pumasok si Mang Lito sa bahay nila at isinara ang pinto. Yung pusa nanatili lang sa labas, nakatingin. Kinabukasan, hindi na nagising si Mang Lito. Sabi ng doktor, bangungot daw. Walang sugat, wala ring sakit. Kasi sabi ng mga tao nung makita siyang hindi na magising, nakadilat daw ang mata nito at nakabukas ang bibig. Parang may nakita siyang hindi dapat nakita. Parang may nakita siyang sobrang nakakatakot. Simula noon, wala nang batang pinapapunta sa tapat ng bahay ni Aling Sela. At tuwing gabi, minsan, maririnig mo pa rin yung mahinang
sa dulo ng baryo. Sabi ng iba, guni-guni lang daw. Pero ako, alam ko ang nakita ko. Hanggang ngayon, iwas pa rin ang mga tao sa bahay ni Aling Sela. Pero hindi na siya muling nakita doon. Ako nga pala si Jeff. Hindi ko alam kung bakit ako lumabas ng gabing yon. Siguro dahil sa alak. Siguro dahil sa hangin ng Siargao na parang may sariling pang-akit. Malamig, tahimik at sobrang layo sa gulo ng Maynila. Nasa isang maliit na resort ako noon. Liblib, napapalibutan ng mga puno ng nyog at makakapal na halaman. Yung tipong lugar na nasa umaga ay paraiso, pero sa gabi, mas tahimik. Medyo tipsy na ako, galing sa inuman sa may beachfront. Hindi naman talaga totaling lasing, yung sakto lang na magaan ang pakiramdam. Pero medyo makulit ang isip. Karamihan sa mga kasama ko, nagsitulog na. Ako hindi pa inaantok, kaya naisipan kong maglakad-lakad sa likod ng resort. Tahimik ang lugar, walang kahit anong boses. Wala na rin ako naririnig na musika. Tanging tunog lang ng mga malalayong alon at may hinang kaluskos ng mga dahon. May ilaw naman, pero hindi sapat. Sapat lang para makita ang daan, pero hindi sapat para maging komportable. Habang naglalakad ako, may kakaiba akong napansin. Parang may anino na gumalaw sa bandang itaas. Sa una, inisip ko ibon lang. Normal sa isla yon. Pero nang tumingin ako at tumingala, wala akong makitang malinaw. Madilim ang langit, bahagyang natatakpan ng mga dahon ng nyog. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Ilang hakbang pa lang, narinig ko na isang tunog. Hindi pakpak ng ibon, hindi rin hangin. Parang mabagal, mabigat na pagaspas. Napahinto ako. Ramdam kong parang biglang nawala ang tama ng alak sa akin. Yung pakiramdam na parang may malamig na tubig na binuhos sa likod mo. Unti-unti akong tumingala. At doon, may nakita ako. May lumilipad, pero hindi ibon, hindi paniki. Isang hugis na hindi ko maipaliwanag sa unang tingin. Malaki, sobrang laki. Mas malaki pa sa tao. Dumaan ito sa pagitan ng mga puno. Halos walang tunog, kundi yung mabagal na pagaspas ng kung anong dala nitong pakpak. Nanigas ako. Dahil habang tumatama ang kaunting liwanag mula sa resort, nakita ko ang katawan. Itaas lang. Tao. Babae. Mahaba ang buhok. Sobrang sabog sa hangin. Maputla ang balat at ang pinakang hindi ko makalimutan, yung ibabang bahagi na wala. Putol. Lumilipad. Parang dahan-dahang naghahanap. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga ng maayos. Pakiramdam ko, tumigil ang oras habang dumadaan siya sa ibabaw ng mga puno. Ilang metro lang ang layo sa akin. Hindi siya nagmamadali. Hindi rin siya paikot-ikot. Parang may sinusundan lang o may hinahanap. Biglang may tumunog na sanga sa di kalayuan at sa isang iglap, pumihit ang ulo niya. Diretso sa direksyon ko. Hindi ko nakita ng malinaw ang muka pero alam kong nakatingin siya sa akin. Doon ko naisip na tumakbo. Hindi ko na maalala kung paano ako nakabalik sa kwarto ko. Ang alam ko lang, halos mabangga ko ang pinto sa pagmamadali. Agad kong isinara, nilak at tinulak pa ang maliit na mesa bilang harang kahit alam kong wala namang saysay. Buong gabi akong gising. Hindi ko pinatay ang ilaw. Bawat tunog ng hangin na malakas at mga kaluskos, kinakabahan ako. Ilang beses kong naisip na baka guni-guni lang, baka epekto lang ng alak. Pero hindi maalis sa isip ko yung nakita ko. Yung pagaspas, yung anyo, yung ulo na lumingon.
Mag-uumaga na nang tuluyan akong nakatulog. Kinabukasan, sinabi ko sa staff, nagkatinginan lang sila. At isa sa kanila, matandang lalaki, ang marahang nagsabing, "Hindi lang naman ikaw ang nagsabi niyan sa amin." Hindi na ako nagtanong pa. Hindi na rin ako naglakad sa likod ng resort. At hanggang ngayon, tuwing naaalala ko ang gabing yon, kinikilabutan pa rin ako. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon sa Siargao. Ako po si Abby. Medyo malamig ang hangin noon. Bahagyang may alon sa tabing dagat at halos walang tao. Ang gusto ko lang ay maglakad-lakad at mamahinga pagkatapos ng mahabang biyahe. Ang resort namin ay medyo liblib, kaya tahimik na tahimik ang paligid. May ilaw lang sa pathway, sapat para makita ang daan. Habang naglalakad ako sa tabing dagat, may napansin akong maliit na anino sa buhangin. Lumapit ako at nakita ko ang isang batang lalaki. Siguro mga 7 o 8 taon ang edad. Nagtitinda ng mga simpleng souvenir, shell bracelet, maliliit na bag, at mga payak na trinket. "Ate, gusto niyo po ba bumili?" Tanong niya habang nakangiti. Napansin ko ang paraan ng pagkakasabi niya. May kasamang kaba. "Bakit ka nagtitinda ng ganito? Bata ka pa." Tanong ko. Ngumiti siya, medyo nag-aalangan. "Para po may panggamot ang nanay ko. May sakit po kasi siya." Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Agad kong binili ang ilang bagay sa kanya kahit hindi ko naman kailangan. Habang inaabot ko ang pera, ramdam ko ang kabataan at kabaitan niya. Maaasahan na siya sa buhay sa kabila ng murang edad. "Hala, salamat po," sabi niya at umalis na. Ngunit hindi nawawala sa isip ko ang batang yon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa awa. Sa murang edad, nagbebenta siya para matulungan ng nanay niya. Yung gabing yon, halos hindi ako makatulog. Sa isip ko, paano sila nabubuhay nang ganun lang ang pamamaraan? Kinabukasan, nagdesisyon akong hanapin siya. Umaga pa lang naglalakad ako sa tabing dagat. Tinanong ko ang mga nagtitinda, mga bata at ilang lokal kung nakita nila yung batang lalaki. Sa katagalan kong nagtatanong, wala pa ring sagot. Hindi ko pa rin siya mahanap. Hanggang sa may napansin akong babae sa kanto ng maliit na kainan. Lumapit ako at tinanong ang tungkol sa batang nagtitinda kagabi. Nang sinabi ko ang kanyang itsura, biglang napatingin ang babae sa akin at bigla siyang umiyak. Yun ang anak ko. Patay na siya. Ilang buwan na rin." Bulong niya, nanginginig ang boses. Parang huminto ang oras nang marinig ko yon. Hindi ko maintindihan agad paano siya nagbebenta kagabi, masaya at maayos, kung patay na. Pero habang nakikita ko ang babae na umiiyak at pag naaalala ko ang mukha ng bata, hindi ako natakot. Bagkus, napuno ako ng awa. Kaya tinulungan ko ang nanay ng bata. Nagabot ako ng tulong. Kahit simpleng bagay lang, pagkain, gamot at kaunting pera para sa pang-araw-araw. Bawat pag-uusap namin, bawat kwento tungkol sa bata, naaawa ako. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon sa Siargao. Isang simpleng lakad sa tabing dagat na nauwi sa isang karanasan na nagpatibay ng aking pananaw sa buhay at sa pagiging mabuting tao. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yung batang yon. Shoutout naman tayo mga katakip silim. Mula kay Mark Beltran. Pa-shoutout po idol from Bahrain. Sana mapansin. Shoutout sa'yo dyan sir. Ingat ka palagi.
Sir Dave Basigaw naman. Joanne ng Rizal. Salamat. Shoutout din pala sa anak ni Renalyn na si Hannah Samantha Dio. Nakikinig habang nagkakape. Hi Samantha, shoutout sa'yo. Shoutout din ulit kay Vincent Reyes from Cavite. Yun lang naman yung shoutout natin ngayon. Sa mga magpapa-shoutout pa, comment lang kayo sa video na to para ma-shoutout ko kayo sa next video. Yun lang. Salamat.